Ayan mga kasari, so ito yung kakargahan natin ng soft drinks. So yan, dapat marami tayong kakargahang kasalo at saka lemon. Kaso itong 3 case na ang wala kong laman na basyo. Actually, 4 na yan, ito pa yung isa. So, ang hindi ko lang nawawalang mga bote ito kasi pinaplastic ko siya every time na may bibili. So, ngayon iuutos ko na lang to sa asawa ko. Ililista ko na lang kung anong kailangan. Padadaanan ko doon yung isang bahay kung meron doon mga bote ng soft drinks. Baka meron doon mga lemon. So, para hindi na tayo mag-deposit dito. Kasi ngayon, stricto ngayon nga ang Coke. Kung anong laman ng basyo mo, kunwari ito Coke, tapos Royal. Hindi katulad dati kung gusto mo lahat Coke, pwede nilang palitan lahat ng Coke ito. Kahit ito gagawin nilang Coke. Pero ngayon, iba na. Kung ano yung nakalagay sa case mo, yun din lang ang lalagyan nila ng laman. For example, ganito, 5 pieces na Royal. So, ilalagyan nila yan ng 5 pieces na Royal, tapos 7 pieces na Coke. So, ganyan yung patakaran ngayon ng Coke. Yan, mahirap ngayon mag-deposit. Hindi sila nagpapadeposit ng mga bote. So, yan, ilang case yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, 4 na malaki. So, iuutos ko na lang yan kasi sobrang bigat niya sa tricycle. At sobrang init na ngayon. Aking mga bote ay nawawala. Hindi ko alam kung sino kumakain. Pati bote, iniinom na nila. So, ito yung lista ko. Tapos, magpapadala ako nitong isang kahon. Testingin natin kung pwede mag-deposit ng bote para dun sa Sprite. Hello mga kasari, apakainit. Kasalukuyang brown out dito sa amin ngayon mga kasari. At ayun, katatapos ko lang magbilang. Anday ko. Nagbilang ako ng nung na-harvest ko sa Piso Wi-Fi. Ito ay 2,900 mahigit. Mga isang buwan siya mahigit. Lumampas lang siya ng mga 5 araw doon sa isang buwan, sa 30 days. Tapos, ayan, nag-sign in ako doon sa Pepsi para doon sa campaign nila na magpo-promote ka ng Pepsi. Tapos, pag nagawa mo yung task, bibigyan kanila ng 1,700. Ayan. Galing sa Any Mine. So, nagpo-post kami sa group pero walang sumasali. Sayang yung 1,700. Pakadali lang naman ang ginawa namin. Bumili lang ako nito. Ito naman, doon sa 1,700, ay yung 200 doon, bayad yun doon sa binili nating product. So, yung pinaka-talent fee natin doon, yung 1,500 doon sa pag-post natin. Kung mapapansin nyo, maraming nagpo-post doon sa Pepsi na promo. Itong Cap to Gcash promo ng Pepsi. Yun yung mga nag-endorse, nagpo-promote, mga nagka-campaign yon. So, sayang. Walang mga sumali sa amin. Ayan, ang ilaw ko dito, yung LED, napakatagal na yan. 3 years na yata yan. Siguro mga 2 years, ganyan. Exage masyado sa 3 years. Hindi ko ramdam dito yung brownout kasi may solar ako sa labas, tapos may solar ako dito sa loob, tapos 5 ang solar dito sa loob ng bahay namin saka sa tindahan. Ang problema lang, napakainit kasi wala tayong electric fan. Yung power bank ko naman, ito nakaano to sa power bank. Napakalaking tulong ng power bank ko mga kasari. So ito, ayan, bakit kaya ganun? Kada may gagawin tayo dito sa sari-sari store. Saka siya, dumadating yung mga mamimili. Kung kailan ako kumakain, kung kailan ako nasa CR, kung kailan ako nagba-vlog, saka sila nagdadatingan as in. Mayat maya sunod-sunod. Ganun yung nangyayari. Kaya minsan hindi na ako masyadong nagba-vlog. So yan, ang topic ko ngayon ay kumusta yung mga Coca-Cola products nyo? Okay ba? May nabibilhan ba kayo? Kasi dito sa amin, hindi ko alam kung dito lang sa amin. Kaya magtatanong ako, baka dinidiscriminate. Discriminate? Baka initsupera kami ni Coke dito sa area namin. Kasi wala kaming Coke kasalo. Ang nabibili lang yung Coke na maliliit na 12 ounce na ditansan. Pahirapan na rin ngayon ng 1.5 na Coke. Saka mismo. Wala na rin mabili doon sa mga online bilihan ko sa grocery saka doon sa isa. So kanina lumabas ako para bumili lang nung Pepsi na to. Ayan. At saka ng mga Coke. Buti na lang bumalik ako doon sa tindahan kasi nung unang punta ko wala daw silang mismo. Tapos bumalik ulit ako. Pagbalik ko, nadaanan ko kasi doon malapit nakapark yung aking tricycle. Nakita ko may Coke na sila, kararating lang. At nakabili nga ako ng Coke mismo. At yun, nandun na agad sa ref. So yan, hindi agad siya lalamig kasi nga brown out. Binaba ko yung breaker namin dito sa tindahan kasi dalawa yung breaker ko. Magkaiba kami ng breaker ng buong bahay sa dito sa tindahan. Kasi baka masira yung ref. So yan, tatanong ko lang kung okay yung supply sa inyo na Coke. Kasi nakailang balik na yung mga kahon ko ng aking mga soft drink sa bayan. Siguro nakatatlong balik-balik na or 4 na ba. 2 beses sa asawa ko tapos 2 beses sa akin. Wala talagang makuwanan. Tapos nitong huli, kanina, hindi ko na siya dinala kasi nung huling punta ko, sabi nung supplier ko doon sa bayan ng bilibilihan ko ng Coke, kahit daw next week, wala. So, napagod na ako magbalik-balik ng mga kahon sa tricycle. Isasakay, tapos aalisin ulit. Tapos pagdating sa bayan, wala pa rin mabili. Ito pa yung problema ko, ang mga basyo ko na wala na. Ang hirap ngayon mag-deposit ng mga Coke products. Stricto nga na ngayon si Coke. Sana kung tatanggalin ng Coca-Cola, yung kasalo ay tanggalin na agad nila.
at sana ma-refund pa yung mga bote. Kasi pahirapan na talaga. At kahit doon sa maliliit na mga dibote na Coke na ditansan, kunwari ang laman ng basyo mo ay kunwari 20 pieces na Coke tapos may 4 na Royal, yun din yung ilalaman nila doon sa dala-dala mong basyo. Yun din yung papalitan nila. Kasi kahit sila, nahihirapan din sa ganun. Kasi yun na yung advice sa kanila ng Coke. Marami na rin ditong supplier sa bayan na ayaw na rin nilang magtinda ng Coke kasi nga masyado nang mahigpit ang Coca-Cola sa kanila. Kaya yung iba umayaw na, lalo na yung maliliit lang na nagsusupply na parang sideline lang nila yung Coca-Cola. Pero yung lemon, yung RC, okay naman yung supply nila. Kaya yung patinda ko dito ay lemon lang. Yung RC, inalis ko na yung RC kasi na-discourage ako nung nakaraan. May nakita akong dumi o upos ng sigarilyo doon sa mismong RC na malaki. So, pati yung maliit na RC na bote na ditansan, inalis ko na rin dito. So, lemon na lang kasi yun lang din naman yung mabili sa akin. So, ngayon yung presyo ko dito, binago ko na. Kung dati yung kasalo ko ay 30 pesos, binago ko na, ginawa ko ng 35. Yun yung time na meron pa akong nabebenta. Ngayon wala na akong mabenta. Kasi kahit saan ako magtanong, wala na talaga mabili. Ilan yung mga pinagtatanong ako sa bayan? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kasama yun dito sa malapit. Tapos may pinapatanungan pa ako dyan sa ibang lugar. Hahanap ako sa ibang lugar, baka meron sila. Pero duda ako na hindi tayo makakakuha kahit saan lugar. Kasi yun nga malaking supplier dyan sa bayan, wala sila eh. Imposible naman yung maliit na supplier dito ay magkaroon. Kaya ang pinagtsatsagaan ngayon ng mga customer ko, para makatikim sila ng Coke, yung Coke mismo na lang, yung Coke na 12 ounce na ditansan, at saka 1.5. Pero yung kasalo, totally talaga wala. Every summer, ganyan yung nangyayari sa Coke. Lagi silang nauubusan ng stocks. Hindi nila masuplayan lahat ng buong Pilipinas. Ang problema ko ngayon, kahit taasan ko yung presyo ko sa kasalo, tapos hindi nila ibabalik yung bote sa akin, tapos hindi ako pwede mag-deposit doon sa bayan, ang ending, ako mawawala ng bote. Kasi kahit anong monitor ko sa bote, hindi ko alam kung bakit nawawalan pa rin talaga ako ng bote. Nililista ko na yung lahat ng mga bumibili sa akin. Sinusundo ko na yung bote doon sa mga bahay ng mga bumili. Pero ang ending, kulang pa rin. Ngayon, ilang basyo na yung wala akong laman dyan. Ayan ay lahat na depositohan ko. Kinumpleto ko yan lahat ngayong January 2024. So, kumpleto na siya lahat yung case na yan. Ngayon, ilang buwan lang, ubos na ulit yung 3 cases ko na mga bote. Hindi ko alam kung binibenta nila o merong mga nangongolekta na plano magtinda rin. Tapos, yun ang gagawin nilang ano. Charot lang. Hindi yun, di ba? Ba't mo naman kukolektahin, di ba, yung mga basyo? Kung wala kang plano magtindahan, anuin mo yun, basura lang yun doon sa bahay mo. Ibalik mo doon sa may tindahan, kahit na yun ay may deposit, ibalik mo pa rin. Hindi mo naman kailangan yun doon sa bahay mo, di ba? Unless magtindahan ka nga, di ba? So, ito yung nabili kong soft drink. So, ito yung nagkakahalaga ng 1,010 pesos. Doon lang sa Lemon, Cobra, saka Lemon Small. Kasi nga, yung maliit na ditansan, pahirapan din. So, nakabili kami doon sa highway. Naghanap pa rin kami na mabibilhan. So, yung maliliit na ditansan na Coke, yung 12 ounce, 175 pesos dito. 3 yung binili ko noon. Tapos dito sa isa, 1,010 pesos. 2 Lemon Big, 540. So, 270 yung isa. Ang huli kong bili ng Coke kasalo, 270 rin, 275. Depende sa binibilhan ko. Tapos yung Cobra, 300 pesos. Tapos yung Lemon Small ay 170 pesos. Sobrang lakas ng mga soft drinks ko dito. Lalo na yung Mountain Dew Coke mismo at saka yung Coke na ditansan. Saka lumakas ngayon yung aking Sting. So, yun yung mga malalakas sa akin ngayon. Tapos, yung mga juices ko na mga, yan, coolers, twist o, sobrang lakas niyan, lalo na yung mga tig 10 pesos lang. Nagtry ako ng Sesto Mangga kasi narinig ko kay Sis Ibon na mabenta yun sa tindahan niya. So, nagtry ako, pero kanya-kanyang taste talaga yung mga mamimili natin. Mas gusto dito ng mga suki ko yung apple flavor. Lang, ayan, magpapaalam na ako dahil sobrang init. Sana may kuryente na. Hindi ko alam kung may kuryente na kasi nakababa yung breaker ko dito. So, hanggang dito lang mga kasari. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lizelle Domdom. Salamat. Bye-bye. Happy selling. God bless. Ngayong umaga, nakabila ako sa ibang barangay ng 2 case ng kasalo. Dapat 3 ang kakargahan ko, kaso hindi na sila pumayag na mag-deposit ako. So, pumayag lang sila na meron akong 2 Royal na basyo dyan. So, nilagyan na rin nila ng Coke kasalo. Bumili din ako ng kalahating 1.5 Coke, 355. Yan lang binili ko kasi may order din ako sa grocery na i-deliver bukas. Ang total na pinagbayaran ko ay 1,500 plus 295 pesos para sa mantika.